this, ma'am, no, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga Pilipino? Nagpapasalamat kami sa kanila, no, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Matitigil yung medical and burial assistance, pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Maganda rin yung ganyan, kasi kung maalala natin, talagang binawasan yung budget ni VP Sara. Kaya nga nawala yung mga burial at medical assistance na yan na talagang nakaugalyan na ni VP for 3 years na in the Office of the Vice President. Pero alam mo yung positive, yung effect or positive yung dating nung may mga institutions na willing makipag-partner or tumulong kay VP Sara. Dahil ang ibig lang sabihin nun is mas may tiwala sila sa kanya. Kumbaga, alam nila na effective yung ganong ginagawa ni VP Sara before. I mean, maraming natutulungan yon. In contrast with the Office of the President, kung saan ang dami nilang pinaglalaan ng mga pondo, pero hindi man nila nararamdaman, marami pa rin ang nangangailangan. In fact, if we go even further to like the Malasakit Center, marami na rin ang nagsasabi ngayon. Imagine, batas yun na. Marami nagsasabi ngayon na wala na raw pondo. Wala na raw pondo. Binawasan na nga ninyo yung budget ng Vice President. Tapos sasabihin ninyo, wala na nga pondo. Batas na yan. Yan yung nakakasaklap, Kaya good and positive ito dahil that the trust and confidence in the work of the Vice President. Ma'am, VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially katong naa sa mga GIDA area, ma'am? Muntik niyang sabihin Pangulo yun, tingnan natin. Ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ng mga in the next coming years, especially katong naa sa mga GIDA area, ma'am? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung feeding program natin, ang Pansarap feeding program natin, diba? Dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng ibang pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto, kung nakikita nyo, ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So expectation, so hindi naabot ng 2028 yan, baka 2026 namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. At least natupad yung may target kang 1 million, malapit na. Within 3 years yan, kasi 2028 ang goal. 1 million trees with or in 2028. Pero
3 years pa lang, 800,000 na. Alam nyo kasi kung bakit ng number 1 itong si Senator Bongo, tahimik yan. Wala sa issue. Pero naglilibot-libot yan. Okay? Naglilibot-libot. Kumbaga, nararamdaman ng tao yung totoong trabaho at serbisyo para sa bayan. Etong ginagawa ni VP Sara, tahimik siya, pero naglilibot-libot. Ito yung totoo kasi from the start of her office, naglilibot, nasa ground na siya. Etong si Marcos Jr., nag-BBM podcast pa siya at sinabi niya na, ganito tayo. Tinanong pa siya ni Cheryl Cosim na, kasi nakikita na ng ngayon, ng mga tao ngayon na nagkakarpentero na rin si Marcos Jr. Pupunta sa mga paaralan. Kulang na lang magsakay ng mga LRT at MRT, no? Pero after 3 years sa kanya ginagawa. So makikita dito ng tao yung contrasting difference ng dalawang ito kung sino talaga ang nagtatrabaho sa kanila. Not to mention yung abuse of power ng administrasyon na ito. Yung ipakukulong yung mga inosente. Dadalhin yung mga tao sa isang jurisdiction na hindi naman natin jurisdiction. Yun yung doon mo makikita kung sino pa rin ang gusto ng taong bayan. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President. Dahil nga, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw ko... Alam nyo, mali nga ito eh. Ewan ko lang sa mga susunod na magiging Vice President. Kasi bawat termino, umiiba yung trend nung budget talaga. Kasi dapat nga, kasi kung example, kung start natin sa previous na mga vice president, hindi naman naabot ng mga ganyan. Hindi naman naabot ng billion. At hanggang lang, mga 200 million, 500 million. Patas ng patas yan eh. Nung kay Leni Robredo, nasa 700 million, ganon. Pero iba yung iba yung inflation noon, iba yung mga presyo noon, iba yung mga yung value ng pera noon. So, nung first year, second year ni VP Sara, umabot talaga siya ng 1 billion o 2 point something billion, parang ganon. Kasi iba na talaga umakyat doon sa trend ng mga budget ng mga Office of the Vice President. And, I mean, lahat from the President down to the Barangay Captain, umaakyat talaga yung trend ng budget. Every term, umaakyat talaga yan. Itong nangyari kay VP, from 700 million kay Leni Robredo, tapos umakyat ng 1 point something billion kay VP Sara, and then 2.3 billion sana. Tapos ginawa nilang 700 million, almost the same kay Leni Robredo the last time. So, ang tanong dito, binaba nila yung trend ng budget ng Office of the Vice President. Ano kaya mangyayari sa susunod na Vice President? Baka biglang jump eh. Kasi kung
2 billion sa itong termino na ito, dapat ang susunod niyan magiging something like 3 billion. 'Di ba? So titingnan natin 'yan, ang trend, magiging trend nung budgeting na 'yan. Kasi biruin ninyo, sobrang baba na 'yon sa trend na value ng money ngayon. Yung 700 million to 800 million na budget ni VP Sara ngayon. Kung ang baba. napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Follow up. Not to mention, nababudget pa rin ni VP, no? Nagfa-function pa rin siya as Vice President, even the mere fact na ang laki ng ibinawas sa kanya. Last follow-up on this topic lang. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year? Ang Office of the Vice President, oo. Kayo naman, personally. Ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung schedule. Wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So mahirap sumagot kapag hindi natin nakikita kung may conflict yung schedule, but definitely haharap yung Office of the Vice President sa pagsumite ng budget namin at yun. Okay. Next question, Arjun Relator, GMA News. Fine Buntag, VP. Ma'am, with a slim margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and project na ipapatupad next year? At paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025, ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa Pansarap, ay nabigyan na sila ng abiso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at wala na rin yung budget ang Pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership sa kanila. Ayaw kasi ni Marcos Jr. to eh. Maalala ninyo yung may na-ambush na I think 4 ata na mga sundalo dyan sa may bandang Maguindanao or Mindanao na yun. I mean, if there are people na namatay, number 1 kasi na pupunta dyan si VP Sara eh. At binibigyan niya ng burial assistance. Dalawang nangyayari doon yun. Nabibisita niya yung pamilyang namatayan, tapos nabibigyan niya ng burial assistance. Kumbaga, makikita kasi ng tao doon yung the working public servant. So parang magiging negatibo yun kay Marcos Jr. kasi wala namang ginawa si Marcos Jr. kundi panay PR moves yan eh, di ba? So isa siguro sa reason kung bakit tinanggal nila yan kasi magkakaroon ng advancement or advantage si VP Sara. Hindi nyo naman masisi kasi talagang kung talaga ka, magtrabaho ka. May budget ka, di magtrabaho ka, ibigay mo sa taong bayan. Hindi yung may budget ka, sa mansion naman na pupunta. Diba? Follow up. So, expected ma'am na for next year, the same projects pa rin yung ipapatupad ng OVP. Wala nang may dadagdag po. Yes, oo. Wala kaming madagdag na projects for 2026. Tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa Pansarap tsaka sa medical and burial assistance. Thank you, ma'am. Any other questions on this matter? Ma'am? Question? Case po ni former President Duterte. Okay. Any other questions with the institutional topic? None? So, let's move with the next topic. Kat, you have the next topic. Yeah. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are... Ma'am, para iterate na lang yung comment nyo regarding the call for some senator judge. Makikita nyo yung difference ng mga media interviews between these two people, VP Sara and Marcos Jr. Sa kanya at home yung mga media, diba? Magsawa ka. Sky's the limit. You ask anything you want. Walang kodigo, walang prepared
questions, kumbaga impromptu. Kumbaga feel mo ba talaga sa isang servant na alam niya ang kanyang trabaho at anong ginagawa niya. Kumbaga kasi kung ikaw sincere sa trabaho mo, alam mo yung mga sinasabi mo at sinasagot mo. Pangalawa, alam mo dahil nandun ka sa ground. Kita mo at danas mo. Ito yung totoong kita at danas mo. Yung mga nangyayari. Yung isa, 5 minutes na nga lang, sinabi pang podcast. BBM podcast. 5 minutes. Paano naging podcast yung 5 minutes? Diba nakakatawa lang? Ito, tingnan ninyo. You ask all questions you have. Judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano bang term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit. So sana nagigets nung mga bobo, mga tanga na mga followers nila, yung ibig sabihin ni VP Sara. No, kasi kung based on bias ang edi dapat inhibit din sila Risa Ontiveros. Kasi kung inhibition based doon sa merito ng kaso or sa mga presentation of the evidence, pwede, di ba? Pero hindi, ito po'y butuhan ng pro or against ka di ba? So andaya naman. Papa-inhibit mo yung mga pro Duterte, pero sila, nahalata naman, sinabi na nila may mga pre-statements na sila na dapat gibahin yan. O talagang dapat sila magiba. Kasi kung gigibahin, anong sabi ni VP Sara? Lahat sila ay for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Dito, masusunog sila dyan sa sagot niya. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una, hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa hindi nila inintindi kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit. And Toby Chanko. Oh.
yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Okay. Any more questions regarding the impeachment matter? Sir? Tingin ko yung mga ibang yung mga nagsalita ng mga business entities na yan, tingin ko they are being held hostage. Oh, style yan ni Marcos eh. Alam nila kasi may mga precedents na pinakita si Marcos na kapag ikaw ay against the government, may kalalagyan ka. Oo, ginawa nga nila sa Infinitus yan eh. Maalala nyo yung Infinitus, talagang hiniring pa nila. Maayos na nagtatrabaho ang kumpanyang Infinitus. Sasabihin nila na spy daw ng China. Dahil may mga ganito daw, may ibinayan na ganito para sa paninira sa Marcos, ganito, ganyan. Pero ngayon, may nahuli, may umamin na OpenAI. And si Tangko, no? Umamin na sila ang nasa likod ng mga AI na mga accounts na sa paninira kay VP Sara. Wala man lang hearing, wala man lang investigation. Hindi man nila minamagnify yung balita na yan. Ang minamagnify nila ngayong balita, yung shinare nila nila Senator Bato na AI daw na kasi ganito ganyan. Pero yung may nahuli at may umamin, wala man. Hindi man, kaya isa lang ang gustong ipakita ng gobyernong ito. Kung malaban ka sa amin, may kalalagyan ka. Kaya yung mga business owners na yan na mga iba, may panghimod puwet ang kanilang mga pahayag. Dahil ayaw nilang malagay sa alanganin ang kanilang business kasi nandyan na sila sa Pilipinas eh. Kailangan nilang mag-survive hanggang sa susunod na administration. BP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. Okay. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Comment lang po dun, they are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tangko, a billionaire, is behind the Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am. Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom. Tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga... Hindi ba Wadcom yun? Wad? Na tinawag nila doon ay mga lihitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lihitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas. Pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program
para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin. Galing na sa... Kusa na lang lumabas, no? Sa universe. So, para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan... Saka hindi naman ito, hindi estilo ng mga Duterte yon, yung magkakaso-kaso. Hindi nila estilo. Ang daming mga nagsilabasan na hindi magagandang salita against kay Tatay Digong noong araw. Hindi. And in fact, even yung impeachment, dahil yung grupo ni Marcos Jr., siyempre nagkaalay ng Duterte, gusto nilang kasuhan ng impeachment si Leni Robredo. No? Anong ginawa ni Tatay Digong? Immediately, pinastop niya. Stop that. In-stop. Wala. Pero ito, ibang klase. Iba ka, boy. Masyado kang mapaghigante kung hindi man talagang lahat gagawin mo para lang sa interest mo. Pero itong mga Duterte, hindi nila estilo yung mga ganyan. Magkakaso-kaso para ano. Ano yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo? So, ano pang... Diba yung ginawa nila doon sa Infinitus na yon, na talagang pinahiya nila yung na yon? Ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na yung napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Si Vice Mayor Baste, claiming na it's an artificial intelligence-generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI-generated video? Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Ako ang comment ko lang dyan tingin ko dito merong sa kabila, yung kabila sila ang gumawa ng AI na yan. Para kagatin natin, i-share natin, tapos sa kanila tayo bubulagain na AI nga ito. Kaya nakita ninyo yung heavily publicized, heavily covered ng media na AI yung inano ni Senator Bato, ni Baste, ganun. Kumbaga, nila yan plano nila yan na gagawin. Gumawa tayo ng AI na ganito, ganyan para i-share nila. Ayun, kumagat nga. Hindi mo masisi si Senator Bato, hindi naman teke yung mga yan Ako nga, hindi ko rin nakita na talagang kung hindi mo talaga obserbahan Nakita ko na yan, pero hindi ko na i-share kasi ang gusto ko kasi na may mga ganyan, yung parang yung kalye serye, yung lalapitan mo tapos magsasalita na ganyan. Ito parang isang tao, dalawang tao lang, kaya nakulangan ako pero na-i-share ng mga kasamahan natin.
Kaya nakita ko dito, talagang plano nilang gawin ito para kumagat tayo, para bawasan tayo ng credibility. But, kung maalala ninyo, merong pinapakalat ng mga tanga, ng mga bobo, ng mga loyalista, ng mga dilawan dati, na merong pahayag si Donald Trump na mga DDS kayo, they are DDS, may gullible, all the DDS very gullible. What Duterte says they do like that. Shinare nila yon, pinakalat nila yon. O bakit hindi yon na heavily publicized? Bakit hindi na media covered yon, di ba? So talaga nakita ninyo yung kanilang galawan dito just to destroy our credibility. Yun naman din. Pero tama naman yung sagot ni VP Sara. Okay lang naman yun. Halimbawa, ako yung gumawa ng AI na yun. In support to gumamit ako ng AI. In support. Ganun pa rin naman ang dating nun. Pero ako, tingin ko talaga ginawa nila yan just to destroy us. Galawang moves na kakaiba patalikod. No more questions on that topic. Okay, we move to the last two topics po. ICC or Argel? Guards dun sa isang state party ng ICC na willing daw mag-adopt kay FPRRD na any case mag-grant yung request for interim release. And any update po dun sa request for interim release ng Defense Council? Oo. Yung request for interim release ay nasubmit na ng Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay yon sa website ng ICC. Accessible yon sa ating lahat. At makikita natin doon kung ano ang mga pinagbasehan ng request for interim release, ano yung mga justification at explanations ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa interim release. Merong mga redacted portions doon dahil naisip ng defense team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko, available din siya doon sa representatives ng mga biktima. Yun lang yung, kung ano yung nalalaman natin lahat sa publiko, yun lang din yung maibigay ko sa inyo na information. Yung iba pa ay kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicholas Kaufman. Ma'am, any update dun sa oath-taking ni FPRRD? Or any case, ma'am, before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD? Nakikita niyo pa yung possibility na gano'n, ma'am? June 30? Apo. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang sagot kapag tinatanong siya about interim release. Doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Mga Filipino lawyers ang kausap niya at nag-aasikaso ng kanyang oath-taking. Ma'am, you have any idea dun sa non-filing daw po ni FPRRD nung kanyang sources sa COMELEC? Baka may discussion kayo with the local lawyers niya po. Ang pagkakaalam ko ay kailangan ng oath yun. At hindi sila ata makapag-file kasi walang oath. So, ang ginawa ng lawyer ni dating Pangulong Duterte ay nagrepresenta siya para kay dating Pangulong Duterte doon sa COMELEC. Last two questions. Sige, ma'am. Very siya, no? Alam niya yung function mo as media. Kumbaga, kailangan mo ng ganyang source, media source or exposure. Kasi trabaho mo yan eh. Kumbaga, pinagbibigyan ka niya doon dahil trabaho mo. Whereas, yung presidente ngayon, parang alam mo yun, parang kailangan mo siyang itali para ma-question mo or matanong mo. Yung bang parang feel mo na ingat na ingat ka sa mga tanong mo dahil baka biglang magalit. Pero ito si VP Sara, andun yung respeto ba between
the interviewee and the interviewer, andun yung respeto nila sa isa't isa. Alam nila yung function ng bawat isa. Baga, itong si VP Sara, she is there sitting in front of the media, entertaining the questions from the media because that is her function and the function of the media. Pero pagdating kay Marcos Jr., parang ma-feel mo sa kanya na hindi mo siya pwedeng tanungin ng ganito. Hindi niya pwedeng ibigay yung oras na ganito sa'yo. Hindi siya pwedeng mag-adjust sa'yo. Pero itong si VP Sara, sige ma'am, okay, ano pa? Minsan nga, gusto pa niya, dagdagan pa yung mga tanong eh. Sabi niya, tapos na kayo? Wala na kayong tanong? VP, good afternoon po. Doon po sa... Ito yung klase ng leader na gusto natin. Yung visible ka. Yung ready kang sumagot sa mga katanungan ng taong bayan. Kasi yun naman talagang function mo as a public servant. Hindi yung tago ka ng tago. Case po ni FPRD. Alam mo ba natin, ma'am, kung nag-file na po ng motion to respond ang prosecution with regards po doon sa request po ni former president po ng interim release? Alam ko po ba, ma'am? Hindi ko po alam, ma'am, kung sumagot na po ang prosecution, no? Pero sigurado po ako malalaman natin yung sagot ng prosecution dahil public po yung filing ng request at sigurado po public din yung sagot ng prosecutors. Follow up po, ano po ang reaction po natin doon po sa request po ni FPRD with regards to the interim release? Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yun, ma'am, dahil 80 years old na siya at hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na ganun ang edad na medyo hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya, ma'am, dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya. Last question po, Ma'am BP. Meron ho kasing lumabas na parang statement o balita quoting FPRD na parang hindi siya interesado dun sa taking o yung gagampanan yung kanyang role bilang mayor ng ano. Nag-react po si Attorney Conti, sinabi po niya hindi daw po siya naniniwala na hindi interesado si Pangulong Duterte na umupo bilang... Ano po ang masasabi po natin dyan, ma'am, sa comment ni Attorney Conti? Ang Conti, malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling. Castro na yung Conti na yan. Hindi ko alam, ma'am, bakit hindi siya naniniwala. Pero kasi hanggang ngayon wala pang oath si dating Pangulong Duterte, no? So hindi pa namin alam dito sa Davao City kung mag-oath ba ang pinili namin na mayor ng Davao City. So on that note, yun lang ang pinagbabasehan namin. Sa ngayon, hindi siya uupo kasi wala siyang Castro oath. na. Antayin natin siguro until June 30 kung may oath o wala si dating Pangulong Duterte. Next question, Ms. Ruth. Okay, thank you, sir. VP, nagkausap na ba kayo ni Attorney Guanzon? Kasi parang sa mga post kasi niya, she's very willing to act as your spokesperson. Yes, oo. Nag-comment na rin ako na nagpapasalamat ako sa pagtulong at suporta ni Attorney Rowena Guanzon. Pero sa ngayon kasi kung napansin niyo, walang spokesperson ang Office of the Vice President o kahit ako Yun! Yun ang napanindigan ni VP. Walang spokesperson. Di ba maalala ninyo si Marcos dati? Sabi niya, hindi ko kailangan ng spokesperson. Anyari? Kaya hindi ko rin masagot yung tanong about sa spokesperson dahil matagal na kami walang spokesperson at hindi na papag-usapan sa Office of the Vice President ang magkaroon ng spokesperson.
Thank you, ma'am. Second po, si Mayor Baste, inappoint siya as president ng PDP Laban. Napag-usapan ba sa family, VP? Hindi. Ngayon ko lang, actually kanina pagbigay sa akin ni JC nung information, doon ko lang nalaman no, na inappoint siya as acting president ng PDP Laban. At hindi kasi ako member din hanggang ngayon ng PDP Laban, kaya hindi ako makakomment kung ano yung desisyon ng partido with regard to their internal matters. Are you expecting, upon Baste's assumption as acting president ng PDP, are you expecting that she will invite you as part of the PDP? Matagal na ako in-invite, ma'am, sa PDP na nandito pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Last year, July, nung nag-resign ako sa Department of Education, inibita na ako ni dating Pangulong Duterte. At sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko. Pero hanggang ngayon, wala pa akong decision, ma'am. Mainly because nakita niyo naman yung nangyari sa akin, ma'am, di ba, no? So, parang ayaw ko nakausap yung mga politiko. Lalong-lalo na pag magkasama kami sa isang bangka. Grupo. So, wala naman, I have nothing against everyone. In general lang sa akin. At mas gusto ko yung ganito ako, yung sinasabi ko lagi na I'm single and ready to mingle in terms of politics. Kasi sa yung nakatali ka sa Tama naman. loob ng isang grupo. So, hanggang ngayon, ma'am, wala pa akong desisyon kung papasok ako ng PDP. Any more? Last question, Kat. Ma'am, take us through the process lang nung pag-select nung third country that will host former President Duterte should the interim release be given. Ano po yung considerations na tinake for you to pick which country? Hindi ko alam eh. Kailangan si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot noong tanong na yan para comprehensive yung sagot niya kung paano umabot na merong request for interim release at merong country na nakausap. Pero ma'am, paano po ba yun? Parang binigyan ng choices yung family or may isang choice lang po? Walang binigay na choices sa family. At walang tulong siya galing sa ICC. Lahat ito ay tulong lang galing sa grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Ayun. So, dyan nagtatapos ang kahit ganyang katagal, okay lang. Kaya kulang pa ngayon eh. Parang si Tatay Digong eh. Pero kay Marcos Jr., gusto mo nang matapos agad. Kasi nakakasuka kung tutusin. So, it's good to see development with VP Sara, no? Very positive ang ating nakikita sa kanyang mantra, no? Sa kanyang gesture, facial gesture, the way na sumagot, ayan, the future president talaga.